Pinagitsatan ng Laminaw karong adlaw sa taga-Tanggub, taga-Misamis nun. O sa mga silinganan pa ng lugar, mayong adlaw sa tanan. First, alis ako no, kaya nagdunay dini lang yun baguhay lamang itong gobernador. Labot aning sa pahigayo, no? Karon din sa Tanggub City, labot sa education, assistance mo siguro rin, no? And ipahigayon no, with the NMSC. No, nga activity. Pwede na ito masayran, Vice, kung sa ning kalihukan. Okay, so pagbisita ni Governor Hendry, no, dito sa Dakbayan sa Tanggub, kami nga taga-Tanggubanos, nagpasalamat kit kay tungod kay una katong maong orientation nga gihimo. Orientation to siya sa mga estudyante nga beneficiaries pagkibali sa beneficiaries sa program nga gihimo karon sa probinsya sa Misamis Occidental. Then ang coverage niya to Tibok Misamis Occidental to. Okay. Taga Tibok Misamis Occidental. Dayon diri pa eskwelahon sa to sa NMSC, no. Ang rason tuyo ngano nga diri ang gipokus ni Governor Hendry nga sa iyang program sa additional to sa OPOP, no. Katong one professional one family. Program. So additional to siya. Almost 3,000 ka mga estudyante nga gipa-enroll gid sa NMSC tungod kay ang punto ni Governor Hendry nga siya mo'y nag-sponsor sa bill nga mahimong university, no, ang NMSC. Og diin kaloy sa Ginoo hapit na. Hopefully mga 30 or 45 days from now magkaluyan ta sa Ginoo maaprobahan na gid nga mahimong university. So katong nga mga estudyante, isa to siya sa mga requirement nga maaprobahan siya. Gi-required to siya nga maabot og 6,000 ka mga enrollees, no? Kay estudyante nga maka-enroll karon nga semester. So once nga maabot og 6,000 kapin, kuha na gina siya. Part to siya sa requirement nga para sa university. So pasalamat kami taga-Tanggub kay una ubay-ubay ang taga-Tanggub ganapin, no? Nga mga estudyante, mga bata noon. Ikaduha, ang economic impact anagid sa Tanggub kay mga boarding house, mga restaurant. So diri gid sa Tanggub ang magka-benepisyo. So nagpasalamat gid mi sa provincial government pinanguluhan ni Governor Hendry, Waminal, uban sad sa mga provincial officials pinanguluhan ni Vice Governor Wing. I see. Okay, so nindot lang ang programa, part nga ako sa One Professional One Family Program. Dili na dito taga-Tanggub, Tibok Misamis Occidental dito nga galugan. Napoy taga-Tanggub dito sa to. Yes, province-wide to siya, pero daghan-daghan pa taga-Tanggub. Kaya gibahin-bahin po ni Governor Hendry, no? Nga kada munisipyo na agad po na maka-enjoy, maka-abit sa program. So inong uban ang mga mayors? Yes, there is si Mayor Donjig Animas sa Pangdalaga, na po si Vice Mayor sa Calamba, Vice Mayor Lawas. And mga board members? Yeah, mga board members, there is a majority sa mga board members sa ka-attend po sa mga forum. By the way, sa One Professional Program na ito sa Tanggub City, mga pilay ginaganon na so far sa pagkaroon diya sa naka-avail din sa ito mga more or less? Sa previous ng program ni Governor Hendry sa probinsya, ang share na gihatag diri sa Tanggub almost 300. Then karon katong additional niya karon nasa NMSC 600 plus to siya. Almost 7 na. Okay. Yeah. So daghan na nga mga pamilya matabangan. Yes, daghan na gyud nga mga bata noon o pamilya. Pero katong additional sir, dili to tanan taga-Tanggub. Katong ganina, province-wide to. Ang additional lang namo diri 600. Tanggub gila tanan. Yes, taga-Tanggub. Okay, salamat kayo lang mo dira, Vice. And alita no sa ikainaman ng lugar sa Panggil Bay Bridge sa Ponpon, no, pag-ambiance publiko. So may update ani Vice, no, kay sa mga maka-benepisyo sa dili lamang sa amin sa Occidental, of course, ang Tanggub City. Yeah. Tinood na siya doon, no? Na din ang maong tulay, although makabenepisyo may Misamis Occidental, but kami gid ang priority sa Tanggub tungod kay may entrance, no? Na magid sa Tanggub gagi. So kuan siya,
ang kining maong tulay, bulahan sa gayang wisok ni ini tungod kay pag-connect man ni sa duha ka probinsya. Then himong gateway ang Tanggob dayon nakita na to karon no ngang mga naggipreparar sa dagpayan sa Tanggob, so na natay mga buildings, mga commercial buildings nga gani karon initial meeting na mo ni Governor kanina after sa program nga na po yung mga investors ming sulod na po sa dagpayan sa Tanggob no gumikan sa pag-apply sa mga tulay no. So ang Maong Tulay, supposed to be, ang last nilang extension ng pangayo, August 15, na? Pero nakita na po karon tungod sa panahon, dili kaya. Nga by August 15, maka-operate na kita itong tulay. So, nangayon na po sila another 30 or 45 days, additional extension na po. So, kanang additional extension na approve na sad, pero last na siya. So hopefully per information na gihatag nila na to by end of September or early sa October passable na ang area. But passable open na siya for public one. Nga maagyan na ginato nga tong tulay. Oktubre pinakadugay. First week sa October. Okay, you mentioned na daghan kayo mo gipagpangandam no alamot sa opening sa tulay and part ba na sa tourism na yung gipangandam o sa pailain? Okay, so una, kana siya, number 1 ang turismo. So, ang provincial government, paspasan kayong tiwas, no? Nagtiwas o develop sa itong agency o kanang huyuhoy na itong Highland Park. So, pagkakaroon makita naman na ito, kung saan naging kagwapo na kayong mga area, no? So, kamulong pagtiwas. So, isa nang agyandam. So, ang local government unit, pinanguluhan ni Mayor Ben, nag-prepare po sa coastal area, nga part po sa tourism, nga gidevelop sa. Ikaduhang gipreparar sa Tanggob, ato ang mga public mall, no? Makita ninyo karon nga natay 5 ka ongoing nga construction karon para sa merkado. Para sa merkado. So, 4 ang ongoing. Hopefully, mahuman po din siya this year. Ma-operational na. So, merkado na to. Dayon, natay bus terminal. Ang bus terminal, himutang sa Barangay Isiluditan. Then, nagsugod na mga 50% na karon, no? Ang construction pakibali. But, ang target sa Tanggob, by September na kumpleto na siya. Kaya nga to ang paningkamutan yun nga. Sir, maabli ang tulay. Nana ang bus terminal. Andam na siya. Gumanang double time karon double time. So mo na siya gi-prepare tungod kay per information nga gihatag sa transport sector. Ubay-ubay gid ang mga buses. No? Gikan sa Bukidnon, Cagayan de Oro, gikan sa Lanao del Sur o Lanao del Norte, no? So, ari na sa to ang terminal, mga bases na to. So, almost 100 ka bases ang moda agi, no? 24 hours na siya. O, dili na tong kada alas 5 taman po sa alas 8 sa gabi, dili na to. 24 hours na ang mga bases na to. Wala na iputol ang biyahe, no? Di mo na itabo sa other provinces nga wala na may putol ang biyahe nila dito. So, mo na may tabo na to sa Dakbayan sa Tanggob. Nga wala na po iputol ang ato ang biyahe sa mga bases na to. So, pasapot na yung mga transportation na bag-o, no? Alang sa Tanggob City, mo invest po no, for transportation? Yeah. Naratay mga bagong ruta karon, no? Bagong ruta. Although siguro, kining daan nga mga company, na sila ragya po yung